Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Good news po ito sa lahat nating mga kababayan. Ito po, DOJ pwede pong makipag-sanib puwersa sa Interpol para po madakip ito si dating spokesperson Harry Roque po, mga kababayan. Ayan na. Ito na yung sinasabi ni Harry Roque. Ngayon, dito niya ngayon patunayan na wala siyang kasalanan pag nahuli na siya at napauwi na dito sa Pilipinas. At dito niya rin patunayan lahat ng mga akusasyon niya sa administrasyon ngayon, kung talagang totoo yan, may pagkakataon na siya na isiwalat mismo at ipakita sa taong bayan kung totoo yung kanyang mga sinasabi at kung meron siyang patunay o meron siyang ebidensya. So ito po mga kababayan, pakinggan naman po natin ang pahayag po ng Malacanang patungkol po dito sa pagsanib puwersa ng DOJ sa Interpol, mga kababayan, para itong maaresto nga si Harry Roque. Pakinggan po natin, galing po ito sa Malacanang. Ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga nakapending pa doon. Nag-apply kasi ng asylum si Harry Roque sa ibang bansa. Gusto doon na lang manirahan, ayaw umuwi dito sa Pilipinas. Gusto niya doon na lang kasi ang kaso niya dito, gusto niyang takasan. So, yun nga yung sinasabi natin, kung wala siyang kasalanan, ba't siya tatakas? Harapin niyang akusasyon sa kanya para malinis ang pangalan niya. Diba? Tapos, yung mga hawak niya na ebidensya na sinasabi niya kay PBBM, pwede niya na po ilatag yan, pwede na ilabas yan. Diba? Pakita niya sa taong bayan. Diba? Tuloy natin. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Naku. Kung wala sa lahat natin mga kababayan dyan, may nakita ba kayong hinaras dito sa Harry Roque? Hinaras po ba dito si Harry Roque dito sa bansa natin? Meron bang video na ganyan? Di ba? Wala. Di ba nga, pusang naglaho na parang bula lang si Harry Roque, hindi na mahanap kung saan na napunta. So, nandun na pala, napadpad na pala sa Netherlands. So, ngayon, mga kababayan, ito ang ginagawa niyang excuse para siguro baka maya itong gamitin niya, ginagamit niya na salita siguro na inaharas na dito sa Pilipinas, no? Para maaprubahan ang pag-apply niya ng doon manirahan din doon sa may Netherlands. Tuloy natin. Po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issue ng warrant of arrest. Hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Naku, ayun na. Ayan. So, kumpiyansa ang Malacanang na si Harry Roque ay may iuwi dito sa Pilipinas. Kasi tulad ng sinabi po ni Atty. Claire Castro, wala namang kung harassment na ginawa kay Harry Roque. Kaya mga kababayan, dito natin makikita kung talagang totoo yung mga sinasabi niya. Sana nga isama niya na rin si Maharlika magkasama na sila sama niya na si Maharlika, dalawa sila. Eto naman po, may nakarating na ho kay Harry Roque itong arrest warrant ng korte laban sa kanya. So meron nakarating na po ito sa kanya, mga kababayan. So ngayon, nilaglag naman siya ngayon ng mga kapwa niya DDS. Nilaglag naman sa ngayon ni Panilo. So, pakinggan natin mamaya kung anong sinabi ko ni Panilo. Pero ito muna, ang salita muna ni Harry Roque.
tapusin yung lahat. No? Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Parang may bago mga kababayan. Ayan o. Parang mabait yung pananalita ngayon ni Harry Roque. 'Di ba? Mukhang mabait ngayon. Oo. Well, yan po talaga ang proseso. No? Na matapos na magkaroon ng resolusyon, ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Oh. Ang bait Parang kakakailan lang sayo-sayo pa, bangag-bangag-bangag Ngayon, ang bait magsalita Oh. Ayan, yan ang pagkakataon mo na Harry Roque, nalinisin mo yung pangalan mo pagdating mo dito sa Pilipinas. Kung talagang wala kang kasalanan. Kasi naman tatakas ka sinasabi mo walang kasalanan. Talo ka pa pala ni Laila de Lima hinarap ang kaso. Ikaw. Ako po, Harry Roque. Oh, ito. Ito naman, nilaglag naman siya ng kapwa niya DDS. Pinapauwi ngayon siya ni Panilo. Ni Atty. Panilo. Itong dalawang to, nagbabangayan din to Paris DDS to Pakinggan niyo. Abogado naman siya. At ang demanda sa kanya ay isang crime. Bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Narinig mo, Harry Roque. Mismo kapwa mo DDS. Ang nagsasabi na kung wala ka namang kasalanan, hindi harapin mo. Ayan Sabi ng kapwa mo yan DDS, laglag ka na naman, Harry Roque. Paano ba yan? Kawawa ka naman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Sorry na lang. Paano ba yan, Roque? Sorry na lang daw, sabi ni Panero. Hindi siya makukundi. I think ang problema niya is heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Define agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence. Yan may payo pa rin naman yung kapwa mo DDS, Harry Roque. Guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya umuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka umanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Roque, paano ba yan? Galing na mismo yan kay Panelo, kapwa mo abogado, na kapag hindi ka umuwi, dito, hindi mo inarap ang kaso, ibig sabihin guilty ka. Harapin mo na lang yung kaso mo kung talagang hindi ka guilty. May apply ka pa din sa asylum dyan sa Netherlands. Kung wala ka naman palang kasalanan dito sa Pilipinas, harapin mo kasi. Ayan narinig mo naman. Ang payo sa'yo ng kapwa mo DDS. Tuloy natin. Tama man o mali, yan ang perception. So, makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi na lang siya. Oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? We don't agree. Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Alam mo kasi mga kababayan, mukhang bibig kasi ni Harry Roque, pinupolitika daw siya. Pero matibay pong ebidensya sa kanya, itong sangkot siya sa illegal na pugo din sa Purak, Pampanga. Mismo galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siyang mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda Di ba? Paano ba yan, Harry Roque? Narinig mo naman yung sinabi po ni Atty. Panilo. Ayan mismo kapwa mo na DDS nagpapayo sa'yo. Kapwa mo abogado. Umuwi ka na ng Pilipinas, patunayan mo yung sinasabi mo na wala kang kasalanan. 'Di ba? Tsaka hindi ka dapat matakot kung wala kang kasalanan, kung wala kang ginawang mali. Alam mo na 'yan kasi abogado ka Dapat ipaglaban mo ang karapatan mo. Pero kung nandiyan ka sa Netherlands, tatakasan mo,
parang guilty ka na nga. No? Kasi ayaw mong sagutin ng mga akusasyon sa'yo. Ayan, payo lang ho yan ng kapwa mo DDS, Harry Roque ha. Kaya, ako sa'yo, uwi ka na. Sabi ni Panilo, harapin mo na yan. Malay mo. Oh, pag uwi mo rito, may sasalubong ka agad sa'yo dyan sa airport. May kasama pang bracelet. Di ba, may pasayaw-sayaw ka pa nga doon sa Netherlands, di ba? Galing mo pang sumayaw ang tugtog, bangag-bangag Ngayon, pag uwi mo dito, may porsiras ka kaagad. Ayan na yung premium ng kanta at sayaw mo. Kumbaga, yun na yung premium mo. Yun po, mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo dito? Nyo, kapwa DDS na. Pinapauwi na si Harry Roque. Yun, maraming salamat at magandang araw.